Yan, check, mic. Yan. Yan. Kamusta kanina? Kamusta ang preaching? Marami? Oo nga eh, no? Sayang. Sige lang. Next time. Ibig sabihin, punta sila ulit dito. And then, invite ko kayo for next Saturday. Birthday ni Tatay Peter. Ay. Ay, ngayong Saturday, hindi pa pala. No? 7 pa pala, 7. Ay, 8. 4. Hindi. Alam na pala. No? Alam na pala. Okay. Kasi pagtanong kanina, tinanong ko kanina, anong preaching mo? Yung Brother Marlon, sabi niya, Father's Day, Pastor. O sige, ikaw na mag-preach. No? And I hope naintindihan natin and we'll be talking about gap ngayon, no? Stand in the gap. Ano ba ibig sabihin ng ating theme and ano ba yung sombrero? Nabigyan ba natin ng ating mga bisita ng sombrero? Late na dumating, no? Pinagalitan ko pa nga yung ano eh. Sabi nyo, 11 darating na. Tapos ngayon, wala pala. Okay? Sige lang, hayaan natin. Nandyan naman na, no? And I hope we're excited to listen to God's Word. Pinilit ko talaga makapunta. Sabi ko, hindi pwedeng mag-absent ang pastor. No, kanina lang talaga, hindi natin kaya. Ezekiel chapter number 22, verse number 30 tayo ngayong hapon na ito. Ezekiel chapter number 22, verse number 30. And I'm praying next Saturday, hatiin natin ang bawat isa. No? Hatiin natin, hindi bawat isa. Hatiin natin at magkaroon na tayo ng discipleship na lesson every Sunday. Para di naman sayang, tumataas ang ating bill sa kuryente. No? Tumataas ang bill natin ngayong May. Mas mataas ang May at ang June. So para hindi tayo masayangan, mas maganda may gawin tayo habang naghihintay din tayo ng afternoon service natin. No? Mainit din, hindi pwede, papawisan si Kuya Nyo. Okay, Ezekiel chapter number 22. Stand in the gap. Stand in the gap. No? Nakapag-memory verse na ba kayo kanina? Memorize na ang 10? No, I hope and I'm praying na sauluhin natin. Though hindi naman yun lahat ang kailangan mong banggitin sa saturation, sa pag-share mo, pero it's a good guide para sa ating lahat. And I hope huwag nating hayaan na stagnant tayo sa ating Christian life. And those verses will help us to grow. No, Ezekiel chapter number 22, verse number 30, the Bible says, sundan nyo na lamang sa inyong mga mata, and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Ulitin ko, the Lord is looking for a man, and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Walang nakita. Let's pray. Father in heaven, help us, Father, na maintindihan ang inyong salita, especially maging blessing ito sa amin, sa bawat isa, Panginoon, and isang paghamon muli para sa mga tatay, para sa mga nanay, at kahit sa amin mga anak, Panginoon. And as we believe, Father, that the smallest but greatest institution na inyong binigay ay tahanan, Panginoon. And we pray, Father, na tulad sa awitin kanina, hindi nyo po hinahanap ang maraming mga tao, hindi nyo hinahanap ang magagaling, hindi nyo hinahanap ang matatalino, but you only need few good men who will stand, Panginoon. And help us, Father, to understand sa mensahe na aming pag-uusapan ngayon mula sa inyong salita, especially stand in the gap, Panginoon, with these two things na aming pag-uusapan. Help us, Father, in Jesus' name we pray. Amen. Makikita natin in Ezekiel chapter number 22, this is
southern kingdom of Israel being conquered by Babylon. Alam natin marami ang nag-conquer sa Israel, and ang pinakadahilanan niyan, ayaw ng Panginoon that they will be conquered or sila ay mapapahamak because they are God-chosen people. But during this time, this is the southern kingdom part, kasi nahati na ang Israel, and the southern kingdom was conquered by the Babylon because of their unfaithfulness to the Lord. No, lagi 'yan na parang cycle sa mga Israelites na because of their unfaithfulness sa Panginoon, they will be conquered, and then after they will be conquered, destruction and then repentance. Paulit-ulit na lang 'yan. And pag repentance, okay na ulit, balik ang fellowship nila sa Panginoon, and then unfaithfulness ulit and cycle na lamang. No? And because of their unfaithfulness, instead of surveying the behaviors na kadalasan natin makikita sa kadahilanan that they are conquered, na tulad sa the belief na banggit na natin ng mga nakaraan sa Isaiah, that dahil sa kanilang unfaithfulness to the Lord, at pinakita ng Panginoon kung ano yung mga estado ng buhay nila, ano yung mga ginagawa nila, ano yung laman ng puso nila. In this very chapter, instead of surveying the behaviors, Ezekiel surveys the personnel. Ulitin ko makinig lahat. Instead of surveying the behavior, kung anong ginagawa nila, the book of Ezekiel, especially in this very chapter, Ezekiel or the Lord surveys the personnel. Ano ibig sabihin sa personnel? Mga tao. And Ezekiel chapter number 22, verse number 24, tingnan lang natin, no? Verse number 24, the Bible says, Son of man, say unto her, Thou art the land that is not cleansed, nor rained upon in the day of indignation. Ibig sabihin, hindi sila malinis. And kung makikita natin dito, in verse number 23 to 27, the Bible says, And the word of the Lord came unto me, saying, nabasa natin in verse number 24, Son of man, say unto her, Thou art the land that is not cleansed, kayo ay marurumi, nor rained upon in the day of indignation. Verse number 25, There is a conspiracy of her prophets. Sino nga ang mga prophets during sa time ng Old Testament? Sila ang mouthpiece ng Panginoon. Sila ang from the Lord, thus saith the Lord, sasabihin nila sa mga tao, and they are the bridge, no? Magiging tulay galing sa Diyos papunta sa mga tao. And ngayon, alam natin na ang Bible ang ating pinakatulay. Ito yung, kung dati ay pinapakinggan nila, thus saith the Lord, by the prompting of the Holy Spirit sa kanila, by a loud voice, by dreams. And dito makikita natin that the prophets, the mouthpiece of the Lord, in the midst thereof, like a roaring lion, ravening the prey. Sila ay mga, tingnan natin kung ano, they have devoured souls. Prophets yan Remember, they are the mouthpiece of God. And yet, ang ginagawa nila, they have taken the treasure and precious things. Pera-pera na lang. They have made her many widows in the midst thereof. Verse number 26, sino pa? Prophets and her priests. Sino ba tong her dito? Israel yan Israel. Her priests have violated my law. Sino ba yung mga priest? Sila yung nag-offer sa tabernacle. No? Sila yung mga kung ang prophets dati ay galing sa Panginoon papunta sa mga tao, ang priest naman, ang kanilang ministry is from the people asking forgiveness to the Lord. No? Pero anong ginawa nila? Her priest, ano daw sinabi? Have violated my law. Wala nang pakialam sa batas ng Panginoon. Wala nang pakialam kung anong sabihin ng Panginoon. And even the law of the Lord. And have profaned my holy things. They have put no difference between the holy and profane. Wala nang kaibahan sa malinis at sa marumi. Sa banal at sa karumihan. Between the holy and the profane. Neither have they shewed difference between the unclean and the clean, and have hid their eyes from my Sabbaths,
and I am profaned among them. Ano ba yung profane? No, madalas ko itong ginagamit, especially pagpapaliwanag ko sa mga tao, no, sa mga friends ko. And I hope ito, no, sa atin maintindihan natin na madalas kong ginagamit, ang profane is profanity. Mga mura, no, mga walang kabuluhang mga words na ginagamit at nilalabas sa bibig. No, nung nakaraan lang may nakausap ako na kasama namin sa dorm. Kasi sinasabi niya lagi, ay gagi. Sabi ko, uy, hindi natin yun word Brad, teka lang. Parang kapatid lang yan ng gago Huwag natin gamitin yung mga bagay na yan. No? Ay, gagi. Ay, yawi. Ay, ganito. No? I hope naintindihan natin. Even the word of the Lord, huwag natin gamitin. Oh my God! That's not our thing. No, banal ang Diyos. He is holy. Huwag natin gamitin sa mga basta-basta na lang ng mga words na wala lang, nagulat ka kasi. Oh my God! No, wala pa. Hindi pa tayo nag-preach. No, wina-explain lang natin. But I hope naintindihan natin. No? And even the things that are holy. And you know, this is a holy place. Do you believe that? This is a holy place. Kaya nga nung mga nakaraan, hindi pumapayag talaga si pastor na may nagtitiktok-tiktok dito sa atin, lalo na sa loob. Huwag tayong kumanta ng mga early songs dito sa loob. Even sa mga kanya-kanya nating bahay, no? Sir, okay lang, love song lang naman. No? Sige, ikaw. So, huwag nating hayaan. And ano pa? Verse number 27, no? Verse number 27. Her princes in the midst thereof are like wolves, ravening the prey, to shed blood and to destroy souls, to get this honest gain. Ulitin ko, in this very chapter, God, instead of surveying their behavior, God looked at the personnel, mga tao. And kung makikita natin, the prophets, the priests, the princes, the elders, the kings, they are the pillars of the community. Ano ba yung pillars? Haligi. Ano ba yun? Foundation. No? Pundasyon. They are the foundation colluding, heading people astray or leading people astray. And in verse number 25, no, makita natin, the prophets, the priests, they are called to step up para maging tulay ng mga tao papunta sa Diyos. Amen? Naintindihan po natin? But in verse number 30 sa ating binasa, God looked and sought for a man among them that should make up the hedge. Dahil sa kanilang mga ginagawa, we know that a wall during those times is very important, lalong-lalo na, for their defense. And ngayon, basag na ang kanilang wall, and the wrath of God is upon them. But still, God is looking for a person who will make up and stand in the gap. No? And makikita natin dito, but God found none who would stand in the breach, holding up a wall. And wall is very important. Those walls protect the city. But they live, malis sila, wala silang pakialam, and the worst of it is they are the ones who tear down the city. Sila ang mga unang-unang mga tao na naging dahilan kung bakit desolation ang mangyayari. You know, ulitin ko, they are the pillars of the community. Haligi. But ngayon, we do believe, no? Paano natin i-relate to since it is a Happy Father's Day celebration? No? Father's Day. Happy Father's Day sa mga tatay, no? And sana maging no? Foreshadowing, wala pa. Wag muna. No? But I'm praying that maintindihan natin that ang mga tatay sa lipunan na ito, and even sa Pilipinas, o kahit saan, ang mga tatay itinatawag din na haligi ng tahanan.
bilang unang-una sila dapat ay may paninindigan. No? Sila ang nakatayo bilang tagagabay ng bahay, even though this is the smallest institution. No? Ano ba yung mga institution na ginawa ng Panginoon at binuo ng Panginoon? It is the family, the government, and the church. And the family is the first na ginawa ng Panginoon. And we should learn from this that the pillars of the community are colluding and even leading people astray. But I hope as we Christians, lalo na mga tatay, God is looking for a man to intercede. He was looking for a man to seek Him. No? Kanina nga, no? Salamat sa Panginoon, mga biglaan yun, nakasombrero pa. Huwag nyo nang ulitin yun, ha? No? Ano daw sinabi sa kanta? Few good men who will fight for freedom and honor once again, to stand for truth. And throughout the Bible, there are patriarchs na kung saan they stand and stood in the gap. Alam natin at kilala natin in the Bible, si Abraham. In Genesis chapter number 18, verse number 22 to 31, the Bible says, buksan lang natin, no? Genesis chapter number 18. Huwag nyo nang gamitin yung gagi, ha? Di atin yun. No? Dapat na lumalabas sa atin, bibig natin is grace seasoned with salt. No? Huwag din tayong mang-away. No? But there are people who stood in the gap. Abraham, Genesis chapter number 18, verse number 22 to 31. The Bible says, and the men turned their faces from thence and went toward Sodom. Alam natin ang Sodom, the Bible, and even Sodomites. But Abraham stood yet before the Lord. No? Stood yet before the Lord. In verse number 23, and Abraham draw near and said, wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Panginoon, sisirain mo din ba? Kasi susirain mo yung Sodom, sisirain mo din ba yung mga righteous? Kahit nasa loob sila, with the wicked? Verse number 24, peradventure, there be 50 righteous within the city. Wilt thou also destroyed and not spare the place for the 50 righteous that they are therein? That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee, shall not judge of all the earth do right. In verse number 26, ano sinabi ng Panginoon? If and only if, I find Sodom 50 righteous within the city, then I will spare the place for their sake. Pero alam nyo, pababa ng pababa ang tanong ni Abraham, Panginoon, paano kung may 5? Also in verse number 31, diretso na lang tayo, no? Verse number 31, and he said, behold, now I have taken upon me to speak unto the Lord, peradventure, there shall be 20 found there. And he said, I will not destroy it for 20's sake. And even, hindi lang si Abraham, but also si Moses sa Exodus, chapter number 32 to 24, o di na lang natin bubuksan. No? But Moses stood for the sake of the Israelites na, Lord, sa kanilang maginawa, ako na lang, blot me out of thy book. Patayin mo na lang akong Panginoon, instead na sila. And it speaks of, there are people who intercede, and we must stand in the gap. We must be in God's Word. Amen? That is what standing in the gap means. We must be in God's Word. Dapat nasa salita tayo ng Panginoon. Huwag nating hayaan na may mga pagkakataon sa buhay natin na papabayaan natin at hindi natin papansinin at hindi natin bibigyan ng halaga ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Stand in the gap. We must be in God's Word. We stand for truth. Do not be like this false prophet, immoral princess. Don't be like those priests that were not sanctified. Ano ibig sabihin sanctified? No? Sila na nga na priest, sila na may hawak ng Torah,
mga balaod or batas ng Panginoon, commandments ng Panginoon, the law of the Lord, and yet they are not set apart. Ano ibig sabihin? Ang kanilang mga ginagawa, hindi reflection kung ano man yung binabasa nila. Hindi reflection kung ano man ang pinapakinggan nila. Wala silang pakialam. And we must talk to our family, especially fathers, we must talk to our family about our Lord. Huwag yung puro ano na lang siguro na yun, puro galit na lang tayo sa bahay, puro utos na lang. Usapan natin. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon while I was still young. No? Every night may devotion kami sa bahay. Kahit nakakatulog ako. No? Nakakatulog ako. Natutulog talaga ako. Ang bigat-bigat ng mata ko pag devotion na. At laging sinasabi ni Papa, yan na naman si Satan. Nakaupo na naman at dinuduyan ang pilik mata mo. Ang bigat-bigat na naman. Pero wala akong pakialam, natutulog talaga ako. No? Pero doon ko natutunan, kahit tulog ako, pero hindi naman lagi, no? Yung mga awitin na tinuturo na, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ. Mga ganyang awitin. And even Psalm 48. Ano nga yung Psalm 48? Great is the Lord, and greatly to be praised. You know why? Because according to Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go. And when he is old, he will not depart from it. Naway, sa murang edad ng ating mga anak, ng inyong mga anak, no? Ng inyong mga anak, no? Turuan natin sila. No? And let us talk about the Lord, or we must talk to our family about the Lord. We must have the Lord as a priority in our life. The church and the church at the center of our lives. Naway, hindi na tayo parang pagdating sa church, no? Dadalawang isip pa rin tayo, tagal-tagal na natin Kristiyano. God could not find anyone to stand in this very chapter. But I hope etong mensahe ngayong hapon na ito, ay magpaalala at mag-challenge sa ating lahat. Because, especially fathers, ngayon, nasa atin pa ang ating mga anak, nasa inyo pa. Pero pag lumaki yan, wala na yung pakialam sa inyo. Kaya ngayon pa lang, mangialam na tayo. Stand in the gap. Dalawa lang. The position and the pursuit. Position. Before tayo magpunta sa position, alam natin, no? Even kilala natin ang Golden State Warriors, no? GSW. No? Talo ang team ni Andoy. GSW to dati si Andoy. Tama ba, Doy? Ngayon wala na, Spurs na ata. Knicks na kasi nag-champion. No, Knicks na. Pero while the Golden State Bridge is under construction, it started in 1933 and was notoriously dangerous. Takot silang lahat habang ginagawa ito. Bakit? Habang ginagawa nila, wala silang harness. Mahulog ka, para kang lamok na. In the first few months, several workers died falling into the bay. The death toll was climbing fast and it was slowing everything down. Bumabagal ang pag-construct ng Golden Gate. Golden Bridge, no? Golden Gate tuloy. No? Golden Bridge. Bumabagal. Takot na sila eh. No? In 1933, and crews were scared, morale was low, and work kept stopping. Takot na sila, ayaw na nilang magpatuloy. Mamamatay kami. In October 1936, Chief Engineer Joseph Strauss insisted that maglagay sila ng safety net sa ilalim ng bridge. It cost $130
Ayun, medyo malaki-laki to. Pero he insisted, ilagay natin yung net na yan. It cost $130,000 at that time, and people called it Strauss folly. Kamangmangan ni Strauss. Ba't siya maglalagay ng net sa baba? Because they thought it was a waste. But, the net worked immediately. On February 17, 1937, a section of the net collapsed with 10 men in it, and all 10 men survived because of the net. It became known as the Halfway to Hell Club. Halfway to Hell. After that, workers felt safe enough. At alam nyo, ang Golden Bridge na matagal nang ginagawa, mas bumilis ang kanilang pag-construct, mas bumilis ang paggawa, at mas mabilis siyang natapos when the net was placed there. Bakit? Tinanong ang mga crew, tinanong ang mga construction worker, bakit mas mabilis niyong natapos? Ang sagot nila, kasi alam namin, pag nahulog kami, may sasalo sa amin. So the net didn't just save lives, it basically unlocked the rest of the build. The bridge was opened in 1937. 4 years natapos. And just like fathers na tinatawag na haligi ng tahanan, our position must be inside God's will and for our family. Alam nyo, sabi nga sa Vienna, hindi ko alam kung alam nyo ba yung kanta na Vienna ni Billy Joel. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Masyadong nagmabalalay ang mga kabataan ngayon. Masyadong gustong makuha agad ang mga bagay. Hindi ko alam, Pero isa sa napapansin ko, kahit mag-lag lang saglit ang YouTube, matagal lang ang pagkain, gusto mag-order na agad ng instant. But sa mga nagmamadali, mas maraming nadadapa pag nagmamadali. And yan yung gawain natin ng mga tatay, that they will serve as the net, na kung saan, kahit madapa, kahit mag-fail ang inyong mga anak, you are there to save them. Just like that net, you will not only save lives, but you will help them to grow and to unlock the rest of their potential. That is our position, to stand in the gap. Maraming gustong umatake sa ating mga bata. Pero I hope and I pray, dalhin natin sila sa Panginoon, and your presence will always be there. Huwag niyong hayaan na mawala kayo. Hindi lang sa mga tatay, kahit sa mga nanay. Integral part kayo pagdating sa family. Huwag niyong hayaan na mapalayo kayo sa inyong pamilya. Alam niyo, marami mga OFW na before sila umaalis, hindi ko naman sinasabing lahat, pero ang sinasabi nila is, para naman to sa pamilya ko. Gagawin ko to para sa pamilya ko. Pero pagdating ng panahon, dahil malayo sila at walang nagagabay sa kanilang mga bata, iniiwan lang sa paryente, iniiwan sa pinsan, sa kapatid, at hindi naman natin alam kung ano talaga mangyayari sa kanila. Pero sinasabi nila that this is for my children. Pero pagdating ng panahon, lalo na kung bata mo pa iniwan, di ka nakikilalaning nanay, di ka nakikilalaning tatay, at mas nanay pa yung kasambahay, si nani. And sinong mag-aalaga? Sinong titingin sa kanila? Especially their growth spiritually. According to Ecclesiastes, buksan lang natin konti. I hope naintindihan po natin. Amen? Ecclesiastes chapter number 3.
No, sorry, chapter number 2, verse number 18. The Bible says, Yea, I hated all my labors which I had taken under the sun, because I should leave it unto the man that shall be after me. Sabi ni King Solomon, I hated all my labor. Ano ba yung hate? Tagalog. No? Galit. Hindi naman to galit eh. Pero, no? Ayoko, parang sayang. I hate it. All my labor. Bakit daw? Kasi ang kanyang lahat ng pinaghirapan, iiwan niya rin sa mga susunod sa kanya. In verse number 19, And who knoweth whether he shall be wise man or a fool? Sa lahat ng pinaghirapan mo, iiwan mo din yan. Iiwan din natin to. And sabi ni Solomon, I hate it because iiwan ko to sa susunod sa akin, and I even don't know kung siya ba ay magiging wise or magiging fool. Mag-iwan akong 1,000,000, baka kung anong gawin niya. Iwanan ko siya ng kayamanan, baka kung anong gawin niya. Hindi ko alam kung gagamitin niya ba ito sa tama o sa mali. Alam niyo, hindi ang pera nakakaganda ng buhay. Ang tamang thinking yung nakakaganda ng buhay. No? Kasi nakikita natin, sa mga lalo na pag mga mayaman, wala tayong pakialam madalas. No? Sa kung anong mangyayari sa katawan. No? Kain lang ng kain, ng kung ano-ano, inom lang ng inom, kung ano-ano gagawin. Kasi maraming pera eh. Alam natin na may doktor, may hospital, kaya okay lang. But this is what Solomon said, I hated all my labor because iiwan ko din to sa taong hindi ko alam kung magiging wise ba o magiging fool. Yet he shall have rule over all my labor. Siya na ang mamando. Siya na ang may-ari ng lahat. Wherein I have labored, and wherein I have showed myself wise under the sun. Kahit anong ingat-ingat mo at kahit anong kaalaman mo at kung ano tama man yung ginagawa mo, iiwan mo din yan sa susunod. In verse number 20 or 19, the Bible says, This is also vanity. You know, I hope sa atin maintindihan natin that the greatest thing na maiiwan natin sa ating pamilya is not the riches that we have. Wala nga tayo niyan eh. It is the faithfulness para sa Panginoon. Because the Lord owns everything. Let us not forget that. Pero ang gusto ng Panginoon, and this is our number 2 and last para ngayong hapon, our pursuits. Ulitin ko, your position as a family man, tatay, nanay, importante kayo. Huwag kayong mawala sa inyong mga tahanan. Pastor, kailangan kong iwan. Sabi pa nga ng matatanda at kasabihan ng Pilipino, sa araw na maiksi pa yung kumot, matutong adjust ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon makukuha mo yung gusto mo. Kundi ibibigay ng Panginoon kung yan talaga ay para sa'yo. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Kung hindi pa para sa'yo ngayon, maghintay ka ng time para sa'yo. Pero as family, huwag nating iwan ang ating mga bata. Father's Day. Father's Day. Di matatawag yung father ng isang father kung wala siyang anak. And that is our position. And in our position, we must stand. Tayo ka at manindigan ka. Amen? Naintindihan po natin? Stand in the gap. Ulitin ko, in this very chapter, in this very verse, no? God is not looking for the behaviors. He is surveying for the personnels. And anong klaseng tatay ka? And dito na papasok ang ating number 2, our pursuits. Pursuit is to chase after, seek with effort and focus. Is not casual,
It's not intentional, like a hunter tracking something or a runner going for a finish line. Pursuit always has a direction. Direction. You're running towards something else and away from something else. Ulitin ko, pursuit is you are running toward something and you are running away from something else. Let me ask you today, before tayo mag-pursuit, ano mga pinaka-pursuit natin? Ano ang priority natin sa ating buhay? So, nasa church na nga ako eh. Hindi lang po sa church makikita ang ating pursuit sa buhay. Even in our alone time, in our quiet time, in times that wala si pastor, in times na wala si brother, in times na wala si sister sa church, kamusta ka? I hope we'll keep our integrity, integer, whole, not just a fraction. Let us remain whole. Huwag nating hayaan that we will be like the prophets, the priests, that they did not stood in the gap. Hinayaan lang nila. But our priority, according to 1 Timothy chapter number 6, verse number 11, but thou, O man of God, flee from these things. Ano daw yun? Titingnan natin in chapter number, or verse number 10. No? Tingnan nga natin siya. Verse number 10. 1 Timothy, no? For the love of money is what? Ulitin ko. For the love of money, or money is the root of all? Hindi money ha, kundi the love of money. Love of money is the root of all evil. Buti na lang wala tayong ganyan, no? Si Brother Aaron siguro marami. No? CPA ito eh. No? But the love of money is the root of all evil. Love of money. No? Alam nyo, before tayo dito pala, no? Titingnan natin, lalo na sa mga bataan ngayon, kakalabas lang ng LGU ng mga ibaban na laro. Nakita nyo yan? No? Ano ba yung mga ibaban na laro? Babay Roblox, no? Andeng, babay na sa Roblox, andeng. Minecraft, babay na ang Minecraft. Damay nga ang Candy Crush, no? Pati Candy Crush mawawala. Bakit nila hinayaan? Or bakit biglang may transition? Bakit biglang may ganito? Kasi dahil sa mga news ng mga nakaraan, halos mga bata ang sanhi ng pagkitil ng buhay. No? Sa Tacloban lang may 3. Sa Cavite yata meron din. No? At pananaksak, no? Tinanggal nila. Bakit? Hindi naman sa LGU yun eh. Hindi naman sa laro lang yun. Sino kayang nasa pamilya nila? At anong klaseng mga magulang ang meron sila? Kaya ulitin ko, mga magulang, gabayan natin ang ating mga anak. And the Bible says, no? Ulitin natin, they have erred from the faith. Ano ba yung erred? Lumayo, wala nang pakialam. And pierced themselves through with many sorrows. Verse number 11, the Bible says, but thou, O man of God, flee from these things and follow after righteousness. Tuwid, tama. At ito ang pinaka-nagtuturo sa atin ng tama, ng katuwiran. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, rebuke, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. The Bible says, flee, layuan. In 1 Timothy chapter number 6, verse 9 to 10, it warns us about the love of money and the foolish and hurtful lust. A godly man runs away from sin, and I hope sa mga bahay natin, di natin pinapakita or sinasabi na
Gawin nyo yung sinasabi ko, huwag nyong gawin yung ginagawa ko. No? Intindihan? Ano ba yun? No? Follow after what I say, but don't follow after me. What? Pwede ba yun? Ulitin ko ha, sinabi ko na ito nung mga nakaraan, na sa mga mata ng bata, kung anong ginagawa ng matatanda, ito ay tama. Kaya ayusin natin ang ating mga bahay at pamumuhay. Kasi ulitin ko, just like what Solomon said, etong mga kayamanan at etong mga pinaghirapan natin, hindi lang naman kayamanan no? Lahat ng pinaghirapan natin, iiwan din natin to sa mga susunod. At importante na sila ay aligned sa kalooban ng Panginoon. Alam nila kung anong gagawin nila, na ito ba ay tama at mali, ito ba ay nasa katuwiran o hindi. At kanino manggagaling yun? Unang-una, ulitin ko po, may tinatawag sa bahay na ulo ng tahanan na tinatawag ngayon na tatay, papa, daddy, mami, leeg. We are to flee. A godly man runs away from sin. Compromise. Huwag tayo mag-compromise. Anong ibig sabihin ng compromise, Pastor? Alam mo ng mga karaan. Si Kuya Pogs, no? Nakilala niyo si Kuya Louie. Sa birthday nila, mga friends siyang dumating. Yung dinaya nila ako, flavor drink lang naman to. Flavor drink lang. Apple lang naman to, apple. Isip ko, baka pwede naman. So, alam kong hindi. There are times iniisip natin na baka pwede naman. Hindi naman ito makakalasing talaga sa akin Pero that is compromise. Pag sinabihan ko silang, sige, isang bote lang ha. Or makipag-fellowship ako. At alam nyo, doon ako nakakita ng realidad ngayon. Ang bilis talagang kumita ng pera. Hindi mahirap ang Pilipinas. Marami lang talagang korupsyon. No? And doon ko nakita nagulat ako. Lalaki, kausap lalaki, pero mga sinesend niyang picture sa babae. Pag-usapan nila, chat, dito, and ipapasa sa model at isang chat mo lang, $200. $150. Tapos ipapasa mo sa OF, OnlyFans. Grabe. Grabe yung mga taon to Nag-uusapan nila ng pera, tapos sinasabihan pa ako na, pasok ka dito. Sabi ko, hindi po. Ayoko. Ang bilis lang pera dito. Magkano kita mo sa isang buwan? Wala. Lagi meron. No? Pero hindi ko sasabihin sa kanila yun. No? Secret lang yun kung magkano. Pero sabi nila, isang araw lang, $200, 2 times 60. No? 1,200. Ang bilis kumita, isang oras lang yun. Isang buong araw na yun sa iba. At isa pa lang yun. And if we will just compromise, kahit titingin ka lang, you'll have that excitement na, o nga no, pwede pala. But the Lord calls for a man who are godly, who will run away from sin, from compromise, and anything that chokes his walk with God. In Proverbs 4, verse number 14 and 15, the Bible says, avoid it. Ano ba yung avoid? Iwasan. Ano pa sinabi? Pass not by it. Iwasan mo na. Huwag kang dumaan doon. Kasi pag dumaan ka doon, sisitsitan ka Psst. Tara. No? Kahit pag baba ko sa LRT dyan, Bendia, gagawin niya, sir, psst. Mangga. Uy, mangga. Anong klaseng mangga? Kalabaw. Tingin ko doon, may ilaw na mangga pala, no? Wala akong ibang daanan But the Bible says, no? Avoid it, iwasan mo,
Pass not by it, turn from it, and pass away. Ano ibig sabihin? Huwag mong hayaan na magkaroon yan ng posisyon sa buhay mo. Even just a glimpse of it. Alam niyo, maraming Kristiyano, tulad ng sinabi ni Missionary Christian, sa atin naman, nabanggit ko to ng mga dati pa, 4-piece lang tayo, wala na yung pangihi, no? Pangihi kasi sabi niya sa number 5. Pero karamihan sa mga Kristiyano, punta, pungko, opo, paminaw, listen, pauli, pabadlong. Ano bang pabadlong? Pasaway pa rin. And I hope naintindihan po natin. And I hope naintindihan natin ang part at ang important of standing as a father. Standing in the gap. And what he pursues, what he follows after, according to Paul, 6 na bagay. Kaya sabi ko kanina, 2 bagay lang tayo kasi may 6 na bagay. Unang-una, sabi ni Paul, follow after righteousness. Righteousness. What do we mean by righteousness? Right living by God's standard and not your own. Hindi sa'yo. Maraming Kristiyano hindi alam ang standard ng Panginoon kasi hindi natin ito binabasa. Hindi ito yung nagiging manual ng buhay natin. Even kids, makinig kayo. Sa murang edad ninyo, kung gusto niyo ng success, dito niyo kukunin. Sabi ng Panginoon, Psalm 37:4, delight thyself also in the Lord. It means being righteous and living not in your standard, but in the standard of God. In Psalm 119, verse 127, the Bible says that all the commandments of the Lord are righteous. Ano nga righteous? Ulitin natin. Righteous is what? Rightly living by God's standard. Standard. Noong nakaraan lang sa Pampanga, may gumuho na building. Anong dahilan? Lindol? Hindi. Substandard. If you will live substandard in your own standard, hindi ka malalayo sa building na yon. Wasak ka. Godliness. Righteousness. Godliness. What is godliness? God-likeness. Christ-likeness. In 1 Timothy chapter 4, verse number 7 and 8, the Bible says, exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth a little. Mga ginagawa natin sa ating katawan. Profiteth a little. Having promise, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that is now, and of that which is to come. That is godliness. Pangatlo, things to pursue or to follow after. Ano nga yung una? Right. Pangalawa, godliness. No? Pag-uwi sa bahay, kakalimutan. No? Kaya mas maganda next time, no? Especially YP and juniors at sa lahat, mag-take note tayo. Dala kayong notebook, sulat nyo. No? Para pagdating ng araw, walang sisihan. Sinabi ko na to ha. At pag-uwi na bahay, i-study ninyo. Kung may mga hindi naintindihan sa sinabi ni Pastor, sulat nyo. At pagdating ng time, i-chat nyo si Pastor. Pastor, ano ibig sabihin na to? Hindi yung, andito lang tayo, pag-uwi natin, wala na. Ano nga yung una? Righteousness. Pangalawa? Pangatlo is faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. It tells us, or it means, trusting God's word over feelings. Trusting God's word over your own thinking.
Hebrews chapter 11:6, because the Bible says, "For without faith, it is impossible to please Him." And pang-apat, it is love. Love. What is love? It is charity. It is the highest form of love, which is agape, na sa Panginoon, galing sa Panginoon. But also, He wants us to reflect that in 1 Corinthians chapter number 13, verse number 1. Buksan nyo natin sa ating mga Bible. 1 Corinthians chapter number 13, verse number 1. Diyan pa ba kayo? Nagutom na ba kayo? Wala pa akong kain mula kagabi. Nagutom na ako. No? 1 Corinthians chapter 13, verse number 1. The Bible says, "Though I speak with the tongues of men and of angels," at kahit gaano ko kapagaling magsalita at kung ano man yung lumalabas sa bibig mo, "and have not charity, have not love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal." Kahit maganda pa yung sinasabi mo, kung hindi naman yan constructive at walang pagmamahal, you are just like tinkling cymbal. Ano ba yun? Peng, 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 peng. Na kahit yung mga gusto mong pagsabihan at kahit yung mga pagsasabihan mo kasi alam mong tama ka. Pero kahit pag walang pagmamahal, gusto niyan, maingay ka lang para sa kanila. And you know, love is not about kung anong kaya mong gawin para sa isang tao. It is not emotional, but a sacrifice. And you know, may sinasabi dati that you can give without loving, but you cannot love without giving. It is crucial kung nagmamahal ka man, lalo na sa mga boys natin. No? Hindi ko alam si Brother Aaron kung may iniirog na ba to. Wala pa, no? Hanapan natin sa Bethany para magpagupit na si Brother Aaron. No? O si Andoy, meron ba to? No? Meron na ba, Doy? Wala pa? Si Choi meron. Si Gab meron. No? Pero darating ang araw, pag nagmamahal kayo, tulad kay Kuya Tommy nyo, magbibigay kayo. No? Bago umalis yan, galing dito, nagbigay pa ng bulaklak yan sa kanyang iniirog. Paano ko nalaman yun? Hindi ko alam. But love, it is not more on emotion, but it is more on sacrifice. That is the pursuits that we need to follow. Those are the things that we need to follow. Patience. Ano bang patience? Long-suffering. It is the fruit of the Holy Spirit. Meekness. And lastly, meekness. No? Meekness. It is power under control. Hindi kailangan na lagi natin patunayan ang ating mga sarili para mapatunayan na ikaw ay may kakayanan. But meekness, it is power under control. The Bible says in Matthew 5:5, "Blessed are the meek." You know, the foundation for a man of God, and as a teaching of the Bible, this pursuit is built on 3 non-negotiables from the Bible. No? Ulitin ko, this pursuits is built on 3 non-negotiable. Hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng i-adjust. In Ephesians chapter 2, verse number 8 and 9, you can't pursue godliness to get saved. Hindi pwede that you will pursue godliness, righteousness to be saved. But, you know, salamat sa Panginoong Hesukristo na kung wala mang tumayo, stand in the gap, siya ang naging mediator. Siya ang unang tumayo upang tayo ay makatayo kung ano man yun ang sinasabi ng Panginoon. No? Hindi ko na mahanap ang aking notes. Yun. But Jesus Christ stood up
and became mediator for us all. In 1 Timothy chapter 2, verse 5 and 6, ulitin ko po, these three non-negotiables that you can pursue godliness to be saved. You pursue it because you are saved. Amen? We pursue godliness because you are saved. Are you saved? Sure yan? Alam nyo, kahit anong amen nyo, kung wala pa rin yung katotohanan at kaligtasan sa buhay nyo, wala akong magagawa para sa inyo. Kahit ipag-pray ko kayo na ipag-pray, kung hindi ka pa rin sigurado na ikaw ay ligtas. Sorry to tell you, kahit nandito ka lagi sa church, papunta ka pa rin impyerno. We are not pursuing godliness, hindi tayo pumupunta sa church para tayo maligtas, but we are doing it because we are saved. Not just salvation, ulitin lang muna natin in 1 Timothy chapter number 2, 5 and 6, that unang-una may tumayo para sa atin. And that is no other than, the Bible says, no? 1 Timothy chapter 2, verse number 5 and 6, for there is one God and one mediator stood na maging tulay para sa atin between God and man, the man Christ Jesus. You know, in verse number 6, he said, who gave himself, and sa anim na yun, ano nga yung anim na yun? Righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. It is God, it is Jesus Christ, our very best example for it. And you know, because of the love of God, because of His righteousness, because of His goodness, meekness, who gave Himself a ransom for us all. Ransom for us all. To be testified in due time. And ulitin ko, 3 things that are non-negotiable sa atin, lalo na sa mga tatay. Salvation. Pangalawa is separation. Ano yung separation? In 2 Corinthians chapter 6, verse number 17, the Bible says, come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Ulitin ko, during sa time ni Ezekiel, ang priest, prophets, and even the princess, no, alam nyo, pag may problema ang priest dati, mga priest nag-offer sa sacrifice sa tabernacle, magpapadala ang Panginoon ng prophets. Kung makikita nyo, kung maganda ang pamamalakad ng priest, walang prophet na ipapadala ang Panginoon. Kung maganda ang pamamalakad ng prince, which is the government during those times, walang ipapadala na prophet ang Panginoon. Pero pag nasira yung dalawa na yan, dun ang time na magpapadala ng prophet ang Panginoon. Pero during this time, even the prophet is defiling the word of God. Profane. That's why separation, mga tatay, importante sa atin. We know that we should come out from among them and be ye separate, saith the Lord. That's spiritual separation from sin and worldliness. Sin and worldliness. And lastly, non-negotiable para sa mga tatay. The Word of God is our final authority. Alam ko matatalino tayo at kaya natin naging tatay tayo ng ilang beses. Si Tatay Peter, ilang anak? 4. 5, kasama si Maymay. Tatay Lando, 4. 5, kasama din si Ate Nene. Brother Marlon, 2, at madadagdagan pa. Hindi na alam. Ayaw na si Sulan. No? Brother Ornel, no? 3. Kuya Pat, 3 din, no? 3. Alam ko marami na tayong alam sa magiging tatay. But ulitin ko, the non-negotiable and the last non-negotiable sa ating buhay dapat as mga tatay, that the Word of God is always our final authority. The Bible says, Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
You know, the Bible is held as the preserved, inspired Word of God. And this must be our pursuit. And our pursuit is measured by it. No? The bottom line, and second to the last thing, no, that is our position, dapat huwag mawala ang ating presence sa ating mga bahay. Hindi lang sa mga tatay, but also sa mga nanay. No? Kasi kung may ulo, may leeg din. No? Kung may tenga, may bibig din. Hindi ko alam kung sinong tenga sa inyo. Hindi ko alam kung sinong bibig sa inyo mag-asawa. So, dapat kumpleto yan. No? Para hindi kayo mag-sign language sa bahay nyo. Hi, my name is, ganyan lang kayo. Or, ganyan. Sign language ka, no? Kaya huwag niyong hayaan na iwanan niyo yung inyong mga anak. And our position is to lead them to Christ. No? Kaya I hope even in prayer meeting, isalin ninyo. No? Lalo sa mga bataan, makinig kayo. Huwag kayong mawala naway sa ating mga prayer meeting. Pag-pray na din mga papa nyo. Pray na din mga nanay nyo. Mga nakaraan, ang dahilan sa akin, Pastor, may pasok ako. May gagawin kami. Kahit wala kang gagawin, hindi ka pa rin pumupunta. Ano na lang. But a godly man, according to the Bible, who is saved, a man who is actively fleeing from sin and chasing Christ-likeness, character, through obedience to the Bible, it is a lifelong pursuit. Habang buhay. Hindi to ngayon, bukas, wala na naman. According to Philippians chapter 3, verse number 14, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. And lastly, no, dito na ako magtatapos. Ulitin ko, God is looking for a man who will stand in the gap. And ang mga pillars during those time, the prophet, the priest, and the princess, wala silang pakialam. Mga haligi ng community. Haligi ng Israel. Pero ang haligi kaya ng tahanan, kamusta? We must stand in the gap. We must hold up the wall and point ourselves and family to Jesus Christ. You know, that is standing in the gap. And before I end, may nilagay ako dito eh. May message lang ako para sa mga tatay. No? Mga tatay, ulitin ko, God is looking for a man who will stand in the gap. Ang tanong, will you? Will you? Bilang pagpupugay sa mga ama at haligi ng tahanan na nagsisikap na maging mabuti na haligi ng tahanan. Sa lahat ng mga tatay na may takot sa Diyos at tunay na nagmamahal sa kanilang pamilya. At even sa church, maraming salamat. Thank you. Kailangan ko kayo dito. Kailangan kayo ng church. And God is looking for a man who is like you. Salamat sa inyong katapatan, sakripisyo, at walang sawang pagmamahal. You know, salamat sa Panginoon, kagabi lang. No? Patunayan kong nagmamahal talaga itong mga to. Kasi ang pagmamahal, hindi na nakikita sa mga okay lang na takbo ng buhay. Pag may bumpy road at may mga sakit na nararamdaman, doon mo makikita ang tunay na pagmamahal. Kaya salamat sa inyong lahat. Lalo may balero, no? Salamat. No? Sa choir. Pero sa mga tatay, maraming salamat. At sa inyong pamumuno ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang magtaguyod ng pangangailangan ng pamilya. Ulitin ko po, no? Ang inyong pamumuno
ay hindi lamang nasusukat sa inyong kakayanang magtaguyod ng pamilya, kundi lalo na sa pagiging mabuting halimbawa ng pananampalataya, kababaang loob, at pagmamahal sa Diyos. Ako ay nananalangin, and I am praying, na patuloy pa nating ilapit at mas lumalim ang ating pananampalataya at pagkilala sa Panginoon. Ang iyong relasyon sa Kanya, mas lalo niya kayong bibigyan ng karunungan, lakas at kapayapaan upang magampanan ang inyong tungkulin bilang ama, asawa, at lingkod ng Diyos. Hindi laging madali ang pagiging ama. At nakita ko yon sa aking papa. Kahit sa mga desisyon sa buhay. Hindi laging madali ang landas ng pagiging ama, ngunit tandaan nating lahat na ang Diyos ang inyong kalakasan. Siya ang gumagabay sa bawat desisyon na ginagawa ninyo at nagbibigay ng pag-asa sa bawat hamon na inyong kinakaharap. Naway patuloy kayo at tayo'y manalangin, magbasa at lumapit sa Kanya at panghawakan at magtiwala sa Kanyang mga pangako. Laging tandaan, and always remember this, na ang pamilyang nakasandig sa Diyos ay matatag sa gitna ng anumang pagsubok. According to Joshua chapter 24 verse number 15, and this is what he said to Israel before pa siya ay mawala at pumanaw. And pinapili niya ang Israelites. Sinabi niya, choose you this day whom you will serve. Whether the gods of the Amorites, which your father have served on the other side of the flood, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pagpalain nawa kayo, mga tatay, ng Panginoon, at patuloy niyang kayong gamitin bilang ilaw at inspirasyon, haligi sa inyong pamilya. Manatili kayong matatag sa pananampalataya at laging lumakad sa Diyos. That's my prayer para sa mga tatay. Thank you. And hindi lang ito para sa mga tatay, but also for us all. Let us stand in the gap. When God will look for a man, naway He will spare us. He will spare the people around us because of us. Because of una-una, ano nga yun? Our position. And our position must be in Christ. And our pursuits must be toward our Lord Jesus Christ. Iwanan natin yung mga kailangan nating iwanan. At tayo lumakad, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Stand in the gap. Let's pray. Panginoon, salamat for this time. Salamat, Panginoon, sa mga tatay na nagsisilbing haligi, pundasyon ng kanilang pamilya. But Lord, alam namin na hindi lang ito galing sa mga tatay, hindi lang sa kanilang karunungan at kanilang paninindigan. Ngunit, Panginoon, as believer of your word, alam namin, Panginoon, na inyong salita ay kompleto at ito dapat ang aming sandigan. Especially, Father, not just in happy times, but also in tough times. Alam ko po na hindi madali ang pagiging tatay because I have one of my own, Panginoon. Lord, I pray for my father. Missionary Paculyo, sa kanyang edad, is already 63. Sila ay maalis every Wednesday and Sundays, Panginoon, to encourage churches para sa gawain sa Madagascar na inyong ipuput up, Panginoon. I pray, salamat, Panginoon, binigyan niyo ako ng tatay na may takot sa inyo at nagabay sa akin at ang siyang dahilan, Panginoon,
na naging maliwanag sa akin at naging mas clear ang inyong panawagan sa aking buhay. Pray, Father, even sa mga tatay dito, namin sa church, for Tatay Lando, Tatay Peter, Mother Marlon, Mother Arnel, Mother Patrick, Panginoon, even sa mga sympathizers namin dito, Panginoon. Sa mga tatay na hindi ko pa nabanggit, especially mga kapatiran namin na nasa ibang bansa. I pray, Lord, na gabayan nyo sila. Bigyan nyo sila ng kalakasan and even discernment, Panginoon, sa mga desisyon na kanilang gagawin sa kanilang buhay. Especially sa pag-aalaga ng kanilang asawa at kanilang mga anak. Know, Father, that ang kanilang asawa at kanilang mga anak is under them, must be submissive to them, Panginoon. Lord, I pray na sila ay maging leader talaga ng kanilang pamilya. Not just sa kakainin at sa pag-provide ng kanilang pangailangan, but also in the presence, Panginoon, na kung saan pipiliin namin na makapiling ang aming mga bata, aming pamilya, hindi lang sa bahay, kundi sa church din, Panginoon. Sapagkat alam namin na ang Diyos namin, which is our Heavenly Father, is looking, nakatingin sa amin, at punong-puno ng pagmamahal, that whatsoever our desire of our heart is, if we will just delight ourselves, even our family sa inyong Panginoon, you'll bless us. Salamat, Panginoon, even sa mga nanay na nagsusuporta sa mga tatay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, may mga bagay na hindi agad-agad na pagdidesisyonan at minsan may kakulangan. May isang tao, alam namin, Panginoon, bilang isang tao ay may kakulangan kami. Kahit tatay, Panginoon, may kakulangan. So, salamat, Panginoon, sa inyong pinag-isa sa kanila, na kanilang asawa, susupport at nagagabay din sa kanila. But Lord, first and foremost, ulitin po namin, salamat sa inyo. Dahil naintindihan namin na kayo ang aming Heavenly Father who owns everything and we are a child of a King. Hindi ka dapat kami malungkot, kahit may mga malulungkot talaga na buhay, pero hindi kami aabot sa tinatawag na depression sapagkat alam namin na may buhay kami na pag-asa. Lord, salamat sa kaligtasan yun yung binigay. Salamat, Panginoon, sa church yung binigay sa amin, Panginoon. At kung saan nyo kami dinala upang marinig ang inyong salita at ang aming pananampalataya ay lumakas, Panginoon. And Lord, salamat dahil sa posisyon na binigay ninyo. Na even though wala pa akong anak, Panginoon, but Lord, I pray as their spiritual father of this church, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng wisdom how to lead these people. May mga mas matatanda sa akin, Panginoon, may mas mga bata. Tapos wala akong kaedad dito, Panginoon. But Lord, salamat because the wisdom comes from you. Galing sa inyong salita at hindi lang sa akin. And that's the very reason I am able to preach this kind of preaching, Panginoon. Salamat, Lord, binabalik namin ang papuri sa inyo. Lord, we pray na ingatan nyo kami sa aming pag-uwi. Help us, Father, to be salty souls of this earth and to be good reflectors of your light and even paman sa mga mabibigay namin ngayong hapon, Panginoon. Sa mga hindi pa nakapagbigay ng kanilang tithes and offering, nawa ito ay maging panahon upang mabalik nila ang kailangan nilang ibalik sa inyo at mabigay, Panginoon. And even for the missions, pray, Father, alam po namin that this is your heartbeat, missions, to share the gospel to every creature. Hayaan niyo po na kami magbigay at magmahal sa gawaing pagmimisyon. And kayo po mag-bless sa bawat isa. Sa mga gagawin pa at sa mga trabaho, Panginoon, kayo po mag-preserve, even kalakasan. Salamat, Panginoon, for the good health na inyong binigay sa amin lahat. Lord, we pray na kami dito sa church ay lumago sa pagkilala sa inyo at lumago in numbers, Panginoon. Lumabot ang panahon na kami ay sisikip na dito sa church and we need to reconstruct ang aming building, Panginoon, dahil marami kang pinagkakatiwala sa amin na kaluluwa. Lord, this is my prayer. And I pray, Father, na ito din ang prayer ng bawat isa. Magkaroon kami ng unity sa faith namin. Lord, binabalik po namin
ang narapat na sa inyo, because you alone is worthy, Panginoon, sa mga bagay na to. The praises and the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po and good afternoon. No? Papa Sachoy ng